Crossword. To what fact determine welcome to a time of decision. Crossword. Your thoughts, your views, your voice. For decisions that reflect both sides of the issue in a manner that is comprehensive and objective. To the interviews and discussions that will build the nation. Join us at The Crossword with Butch Pichay and Rita Yan every Sunday, 8 to 9 p.m. Dito pa rin sa DZME 1530. Radyo TV. Crossroads, your thoughts, your views, your voice. It's a beautiful life. It's about you, your health, your child, your wellness. It's a beautiful life. It's a beautiful life. It's about your business, your journey, your beauty, your body. It's a beautiful life in the hustle and bustle of digital age. Let's step back and talk about our beautiful life, our journey, our challenges, and above all, our health and beauty. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Every Sunday, 3:30 to 5:30 p.m. Dito pa rin sa DZME 1530 ang Radyo Udo. Kasama si Miss Connie Lopez. It's a beautiful life. Sa programang ito, life is always beautiful. Narito na ang programang tututok sa pangangailangan ng Pilipino. Alalay sa mga hinaing at paghingi ng aksyon. Gagabay para sa mas maayos na pagtulong sa mga nangangailangan. Servisyo Radyo. Diretsahang sasagutin ng mga kinauukulan ng mga reklamo at hinaing ng taong bayan. Servisyo Radyo. Sisikaping sagutin ang mga tanong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Servisyo Radyo 1. Mapapanood at mapapakinggan dito sa DZME 1530 ang inyong Radyo 1. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530 Radyo TV. Lalaki ang kaganapan sa maghapon. Balita sa loob at labas ng bansa. Business, sports, and entertainment news. Hatid ng buong pwersa ng DZME News and Current Affairs. At mga kapatid na himpilan sa Capital Broadcasting Center. Like radio news FM stations nationwide. Sa Network Balita Alas 4. Network Balita Alas 4 nationwide. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang Network Balita alas 4, araw ngayon ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Agosto taong 2025. Mula sa bulwagang balitaan ng DZME Radyo TV, kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Juday Bernardo. At ako naman po si Melanie Ocampo. Sa ulo ng ating mga naglalakihang balita, agarang pagpasa sa panukalang 6.793 trillion pesos 2026 budget, ipinanawagan ni PBBM sa Kamara. Pangulo, may pinakamalaking intelligence at confidential funds sa 2026. Education, public works at health nananatiling top priority sa 2026 National Expenditure Program. Utang ng Pilipinas, inaasahang lolobo sa 19 trillion pesos sa 2026. Van drivers sa C-Flex accident, positibo sa droga. Sa balitang iba, yung dagat journalist na tinaguri ang face of the war sa Gaza, patay sa panibagong Israel attack. Sa ating balitang galakalan, Pilipinas humiram ng $400 million sa ADB para sa walang gutom program. Sa mundo ng palakasan ng Mikola, Solera ng Jensen Warriors, pinatawa ng MPBL ng lifetime ban at multa matapos suntukin si Jonas Tibayan ng Mindoro, Tamaraos. Sa ating health news, calamansi juice, mabuti nga ba sa mga may tonsillitis? Ating alamin. At sa ating balitang artista, topless photo na Jake Cyrus, muling umani ng samot-saring reaksyon sa social media. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, umapela si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
sa mga miyembro ng Kongreso na agad ipasa ang panukalang budget o 2026 national budget upang maisakatuparan ang layuning bagong Pilipinas at maihanda ang susunod na henerasyon para sa hinaharap. Ayon sa Pangulo, nasa tamang landas ang bansa alinsunod sa kanyang agenda for prosperity at handa ng manguna sa Asia-Pacific region. Bagaman nakabangon na mula sa pandemya, nanawagan ng Chief Executive ng pagkakaisa upang mas mapabilis ang pag-unlad at makamit ang mas matatag na kinabukasan. Patatanda ang naisumiti na ng Department of Budget and Management o DBM ang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program sa Kamara at Senado na kapwa magpapasya sa alokasyon ng pondo para sa 2026. Network Balita Alas 4 Nationwide. Sa kaugnay na balita mula sa labas ng himpilan, Pangulong Bongbong Marcos Jr. may pinakamalaking intelligence at confidential fund sa 2026. Pakinggan ang buong ulat mula kay Ed Sarto. Tuloy pa rin sa proposed 2026 national budget ang Confidential at Intelligence Fund o CIF. Nakapaloob sa isinumiting National Expenditure Program sa Kamara ang 10.77 billion peso item para sa Confidential at Intelligence Fund. Depensa naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, higit na itong mababa ng 11.18% kumpara sa 2025 level na nasa 12.1 billion pesos. Pinakamalaki pa rin budget para sa Confidential at Intelligence Fund ang Office of the President na may 4.5 billion pesos. Ang Department of National Defense ay may 1.9 billion pesos. Samantalang ang natitirang 2.2 billion ay pinaghahati-hatian ng iba't ibang ahensya ng na-qualified naman sa Confidential and Intelligence Fund. Tiniyak naman ni Congresswoman Micaela Suansing ng Appropriations Panel na isa ang CIF sa mga bubusising mabuti sa mangyayaring budget hearings at titiyakin nila na pawang tanggapan lamang na pasado sa itinakdang criteria ang makatatanggap ng confidential at intelligent. Network Balita Alas 4 Nationwide. Samantala nanatili ang education, public works at health bilang mga pangunahing sektora na makatatanggap ng pinakamalaking alokasyon sa ilalim ng Proposed National Expenditure Program o NEP para sa 2026. Batay sa government budget data na isinapubliko ngayong Miyerkules, kapareho rin sa 2025 NEP ang rankings ng tatlong nabanggit na sektora. Ang 6.973 trillion pesos na proposed national budget para sa susunod na taon, makatatanggap ang Department of Education ng 928.5 billion pesos na alokasyon. 881 billion pesos naman ang inilaang pondo para sa Department of Public Works and Highways, habang nasa 320.5 billion pesos sa Department of Health. Ika-apat sa pinaglalaanan ng malaking pondo ang Defense, 299.3 billion pesos, sinundan ng Interior and Local Government na may 287.5 billion pesos at Agriculture Sector na nasa 239.2 billion pesos. Pangpito ang Social Welfare na may 227 billion pesos. Pangwalo ang Transportation na nasa 198.6 billion. Pangsyam ang Judiciary na may 67.9 billion pesos. Habang pasok sa top 10 ng Labor and Employment na makatatanggap ng 55.2 billion pesos. Network Balita Alas 4 Nationwide. Sa kaugnay na balita, ilalaan ang 53.3 billion pesos na National Health Insurance Program sa 2026 proposed budget. Nabatid na hindi nakatanggap ng subsidy ang PhilHealth ngayong taon dahil sa 600 billion pesos reserve fund nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., layo ng pondo na palakasin ang health financing system, palawakin ang public subsidies, ayusin ang insurance contribution at bawasan ang gastusin ng mga pasyente lalo na ang mahihirap at vulnerable sectors. Ang Department of Health o DOH ang tatanggap ng ikatlong pinakamalaking budget sa kabuuan na may 320.5 billion pesos kasama ang 27.7 billion pesos para sa DOH hospitals sa Metro Manila. Hiwalay naman na makatatanggap ang Philippine General Hospital